sabay. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye, for the Spirit of glory and of God resteth upon you. On their part he is evil spoken of, but on your part he is glorified. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong masalita. We pray kayo pong pala. Salamat sa pagkilos, Lord. Kaya umaga, the same po, Lord, ang panalangin namin. Yung hapon, kayo pong gagabay sa bawat isa. Panginoon, turo niyo po sa amin. Ang gusto niyo pong ituro sa topic na ito, Lord, and even sa ibang bahagi pong mga paglilingkod. Kaya malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen po. Sa uno po. Bilis lang po tayo ngayon kahit mga nakuha niyo natin yung kanina umaga. Ulitin ko lang parang SC, no? So, ang title po natin is Happy ka ba? Happy ka ba? Masaya ka ba? Ay, ba't mo tinatanong, Pastor? Hindi yung tanong gusto ko lang malaman eh, no? Alam niyo na may mga rhetoric question, lalo yung happy. Eh iba, yung happiness po, hindi ko nabanggit kanina umaga, no? Isa yan sa mga nagiging goal ng maraming tao, no? At hindi mo masisisi kasi ganun talaga yung happiness. Parang kanina, well-being, no? Tama lang, no? Maging goal natin yun. Ngayon, kaya ang subtitle natin is Not How You Think It Is. Dahil isa yan sa maraming bagay na dinidefine ng sanlibutan. At tumatama naman sa maraming pagkakataon, pero may sublife, fundamental error, no? So, parang kaligtasan lagi, napakimportanteng bagay, sumasablay pa yung iba, at marami. So, sa unang tingin pa lang, kala mo pare-pareho Kristiyano lang, yung iba hindi ligtas, yung iba baka, hindi pareho yun. So, may kinalaman sa ngayon sa ating kasiyahan na importante rin. At again, nabanggit ko sa inyo last time, kanina umaga, maganda, masaya tayo, no? Pero hindi laging maasahan yun. Pero may kasiyahan na gusto ng Diyos para sa atin, nakikita sa Bible yun. So, nakuha niyo kanina umaga kung nakikinig tayo, nintindi nyo, no? Iba pala sa Bible, iba pala sa Panginoon yung kasiyahan, hindi yung... Ngayon, paano yung mga bata ba? So, masaya ba talaga? Tatawa yung bata. Minsan, yung mga bata nga, binatukan yung isa, natawa pa eh. Ibig sabihin, hindi mo maasahan ano yung masaya. Ang definition ng mga bata. Okay? Kasi doon pala sila tinuturuan. So, pwede natin sabihin na may dalawang klase ng kasiyahan, spiritual tsaka physical. Obviously, pag kiniliti tayo, saya. Ano nakakiliti sa ating spiritual? Yung tanong. Ang ibig sa atin ng kasiyahan at malalim. Okay? So, ayan, kaya dapat maging masaya tayo habang ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. So, hindi yung happiness ang goal natin. Yun ay isa sa mga, sabi nga nila, mga byproduct. Alam niyo yung byproduct? May ginagawa ka, may pinuproduce ka. Kasama nung pagproduce mo ng anong bagay yan, may napuproduce ka ibang bagay. For example, wala masyadong alam sa yung petroleum po, no? Ang dami pong gamit niyan. Ang dami na uproduce pala. Alala ko yung petroleum jelly. Doon magaling yun. Alam ko parang, di ba? Basta may pinanggagalingan niya, may nag-byproduct, and then nagagamit pa rin. Ganun yung mga galing ng mga manufacturer, walang sayang. Okay? So, ano ba yung alam natin byproduct? Kaya sa chemistry, anong byproduct ng mga mekaniko? Byproduct ng oil. Hindi, anong tawag dyan sa in contrast sa mga electric vehicle? Ha? Hindi. Gas. Ang tawag dyan is internal combustion engine. Yan. Ibig sabihin, binaburn mo yung fuel. Ha? Air fuel mixture. Yeah. So, anong byproduct niyan? Hindi ko alala, may carbon dioxide syempre, tsaka water, parang ganun eh. O syempre, water, di mo nakikita kasi. Ano may byproduct? Sa pagbe-bake, anong byproduct na? Ha? Tama tayo niya, no? Pudding, di ba? May mga retatasong dyan eh.
So, syempre, hindi yung talagang ginagawa mo. Gumagawa ka ng anong ginagawa mong tinapay. Tapos, may mga nawalaglag. Sayang naman. Ayan, dyan mo. Gagawin mong pudding. Pakinabangan. Yung iba mahilig dyan eh. Ano ba bang malinaw ba sa mga bata yan? Byproduct. Yan, yung damit. No? Anong byproduct ng damit? Butaso na naman. Basahan. So, mga anong damit, may sobra-sobra dyan. Tatahin mo yun hanggang magsama-sama. Kahit ang nagsura niya, basahan lang naman yan. Okay? So, ganun daw yung happiness na maganda magkaroon tayo, pero hindi yung pinaka-goal mo. Kasi, again, kung sariling happiness mo lang, minsan, masasaalang-alang mo yung ultimate goal. Okay? And, makakasagasa ka pa ng ibang tao. Basta maging masaya ako, walang pakialam sa iba. Hindi ganun. Ayun, pero bakit natin to nag-aaralan? Kasi nga, habang naglilingkod tayo, dapat sana masaya tayo. At biblical happiness, yung approve sa Diyos. Yun, yung mga hindi ko nasabi kanina umaga, pero siguro implied na yun. No? And then, binasa natin sa Bible, yung sa dictionary pala yung word na happiness, which is isa doon yung siyempre masaya, pero ang sinabing happy ka, pinagpala ka. Ibig sabihin, nakamtan mo yung well-being na dinidesire mo. Yan. So, siyempre, iba ay pera kasi ang pera maraming na bibili, pero marami siyang hindi naibili. Gusto natin rin yung mga bagay na yun, pero pwede i-asa sa pera yun. Ayan. So, medyo may pinalaman sa success din to, pero hindi ko na maulit lahat ng masabi ko ba't kanina umaga dahil alimutan ko na. Yung outline ko talaga outline lang. Walang masyado. Ayan. So number 1, ano yung who and how to be happy. So paano tayo magiging happy at ano yung happiness na desirable according sa Word of God. Number 1 is yung define natin yung happy nga is equal to blessed. Dahil andun yung contrast ng hindi ka lang masaya, nararamdaman, hindi lang feeling yan. Pag naiintindihan mo kung saan ang galing, kaya blessed, ano yan eh, parang church word yan eh. Pag ikaw ay unbeliever, hindi mo madalas magamit yan. Minsan minsan na-relate mo lang. Pero nung bagong Kristyano ko yun nga, nabago yung mga terms, isa yan sa mga bago. Sa halip na maswerte ka, pinagpala ka, nagbago eh. So, ina-acknowledge mo kung saan ang galing yan at yan ay galing sa Diyos. Yan ang number 1, kailangan maintindihan natin. Yung example natin kanina umaga, si Leia. So, medyo carnal yung competition sa kanyang sister, di ba? Pero still, ang ibig sabihin nga ng blessed ay happy. And then, pangalawa is, ito yung pinaka-basic dapat, no, sa Deuteronomy. So, binanggit doon na pinagpala yung mga Israel dahil isa sa mga ginawa sa kanya ng Diyos ay niligtas sila. No? So, at ang malinaw na pagliligtas sa Deuteronomy, of course, sa panahon ni Moses ay nasa mundo, nasa kalagayan sila ng pagiging alipin before sila iligtas ng Diyos. So, inalis sila doon and therefore, yun ay picture ng kaligtasan. Actually, doon yung pinakamalinaw doon yung sa angel of death. No? So, minsan kasi natin na inalis sila doon sa kasalanan, sa paghihirap, sa pinipicture ng kaligtasan. Pero medyo nasablay yun sa ibang bagay. Okay? So, pero, yung pag-alis sa kanila sa Egypt, talagang picture yun ng kaligtasan kasi slavery, inalis sila doon. Okay? And then, especially sa angel of death nga, yung papatayin dapat lahat. Hindi naman lahat, pero yung panganay, pero still, niligtas sila, in-spare sila. So, nabanggit ka rin umaga, of course, pag ikaw iligtas na, sigurado ka sa langit. Medyo, kahit tignan nyo pa lahat ng religion, kahit Christian religion, unique tayo mga Baptist dyan. Yung ibang mga evangelical, nakikisakay sila doon sa turo na ng palataya ka lang, maliligtas ka na. Yun naman sinasa Bible talaga. Pero naghahaluan ng malabo yun. Okay? Hindi sa kanila napasa yung yung purong aral ng mga preacher ng Baptist. Yan ang totoo doon. Doon ibang Baptist na iligaw din.
Ayun. So, are you happy? Hindi ang pilitan ha. Na ano ko lang, internalize nyo. Dahil yun naman talaga dapat. At may kinalaman sa ating holiday season. Diba? Masaya ka ba? Wala akong pera eh. Magkano pera magkapasaya sa'yo? May research pang ganyan eh. Alam nyo magkano? Research lang naman yan. Pero according to research, yung mga ka-level ko masaya na daw. Pero hindi na, kahit madagdagan pa yung pera mo doon, wala na. Ibig sabihin, hindi na makakadagdag ng kasiyahan. Ano sabi? Research lang naman nila yun. Diba sinasabi nila doon, yes, parang nakakadagdag daw ng kasiyahan ng pera. Yan ang gusto yung patunayan. Pero hindi ako ano doon eh, kasi nga, kahit mahirap ka sa sanlibutan, ibig sabihin sa standard ng sanlibutan, pwede mong gawin ang kalooban ng Diyos. Medyo hirap pero sa aking pagsarili lang pagtadya, ang dami nga, sobrang dami pag di ka naturuan, nasa mid-level kang ganyan. Ang hirap to pa rin ng kalooban ng Diyos, sa totoo lang. Sa mga middle class, pag hindi naturuan. So, okay, yun na natunan sa Bible, sabi si James, yung mga mahirap daw, diba? Ito question yun, sabi niya, sila yung mayaman sa pananampalataya. So, what I take from that, hindi ano ng Diyos yung pera, katulad ng sinasabing research. But anyway, may point din yun, of course. Kung yung pangailangan mo namimit, masaya, pero sana, yun na yun. Hindi ka na gusto maganda ba ito? So, ligtas ka, anytime matay ka, sa langit ka, may security ka, may kapayapaan ka. Okay? So, binasa natin sa Psalms, yung God's people, yung nagtitiwala sa Diyos, yun yung mga masaya dahil kinalaan sa pagliligtas ng Diyos. Amen? Ang dami na miss ni Essie. Wala na, parang inaano ko na lang eh. Sinasummarize ko lang, na-narrate kayo. First 6 points natin, okay? Then pangatlo, sinong masaya? Paano kami magiging masaya? Banggit sa Proverbs, sa 1 Kings, 2 Chronicles, kung may kinalaman kay Solomon, sinabi sa kanya ng ibang tao to. So nakita na napakatalino niya, na sa result, pinagpala yung kanyang mga nasasakupan, mga tao, yung empleyado niya. Hindi basta utosan, may dangal, may sweldong maayos yung magaling, di nagkakagulo. Kayo pag nakaranas kayo, at makakaranas kayo, again ha, kaya nga mga bata, sumunod kayo sa utos, participate agad kayo, maging masipag kayo. Pagbabating kayo sa trabaho, may mga time na pag hindi maayos yung, alam mo na, instruction, yung proseso sa trabaho, maniwala ka, ang gulo. So nag-aaway yung mga nag-i-resign na lang. Bakit kasi ginagawa lang, dapat ganyan eh. Sabi na ganyan, hindi, nako, nahala na kayo. Ang gulo nun. So, agad trabaho ka, kumikita ka ng konti, tapos pero magulo. Consider the alternative. Kung maayos yung proseso, walang sagasaan, trabaho lang, kumikita, magaling diskarte ng boss, masaya kayo. Dahil doon sa wisdom ng sino nag-establish ng business or yung mga higher management, ganyan yan. Sila yung nag-establish yan. Sila din yung manggugulo dyan, sakali. Pero kaya nga may wisdom, pag may wisdom daw, maayos ang kung ano mga organization yan. Sa church, ganun din. Imagine mo, meron, alam nyo mga Baptist na tinatawag silang Board of Deacons. Lalo yung ibang semi-Baptist na lang, mga bandiyan. Nagpapatakbo ng church sa kanila, yung mga Board of Deacons, sabi parang board, parang mga leader yun na ewan. Botohan yun. Okay, ano gagawin natin ngayon? Anong budget natin? Lahat yung pinagdadapatihan. Teka doon, parang gobyerno rin. Kaya ang gulo. Sa church natin, di na tayo napakalaki. Pero meron tayo din ng leadership, meron tayong policy na karamihan sa iba alam naman iba, sunod lang, okay lang din yan. Hindi bawal mag-isip, magtanong. Kasi ultimately, lahat kayo, hindi naman kayo makapag-commit sa isang gawain na hindi nyo alam nangyari, di ba? Kaya lalo pag nagbibigay ka na
Saan mo na mapunta yan? Mga ganun yun. Nagkakasilipan na yan. So kaya gusto ko alam niyo lahat ng pwede niyo malaman. Oh. And then yun. Ultimately magtitiwala ka pa rin. Hindi yung pwedeng makuha lahat yan sa alam mo lahat kaya ka naglilingkod dyan. Walang ganun. Ultimately, tiwala. Anyway, nandun tayo sa wise. Yun na, okay ka pa? And then, sino yung mga masaya? Ano pa, sa mga bata, sabi sa Job, yung mga kinokorek ng Diyos, pinapalo, chase, pinapatusahan minsan. Masaya yun kasi pinakapoy natin kanina ng mga gas yun nga. Dahil kayo pinapalo, ibig sabihin, mahal ka. And then sabi sa Bible, whom the Lord loveth, He chasteneth. Tagalog, pag mahal niya, pinapalo niya, inokorek niya. At isa yan, pag medyo tatanda na kayo sa mga edad ko na edgy, ganyan. Yan ang maalala mo, kaya pala ako pinalo, ganyan. Magpapasalamat ka, tapos magulang ka na rin. Buti pala nagsipag ka, buti na lang, di ka nag-addict, buti na lang. Kasi pinalo ka. Ma-appreciate mo yun. Amen? Number 5, medyo simpleng bagay, pero kanina umaga, medyo inelaborate natin to. Basically, pag marami kang anak, masaya ka. Sabi doon. Pero binigyan natin mga dahilan kanina umaga kasi nga, duda sa panahon natin ngayon, duda yung mga tao dyan. Marami kang anak, mahirap yan. Hindi ka masaya, hindi ka mag-travel, hindi ka limitado ka, ganyan-ganyan, hindi ka makagala, hindi ka... So, ang standard sa libutan, sa kanila lang yun. Pero sa atin, sa Bible, masaya ang maraming anak. Ang sabi ng Bible. Maganda yan, ikaw pa rin mag-determine naman yan. Hindi naman, yung iba, 3, marami na. Ang dami mo nung, yung iba, 5 na konti. So, nasa iyo naman yan, ultimately. Basta yun siya sabi ng Bible. Magkaroon ka na idea, tiwala kung gusto mo, dapat. Okay. Number 6. Hindi tayo natapos kanina. Gandang point din. Sino yung mga masaya? According to the Bible, mga may takot sa Diyos. And therefore, pag may takot ka sa Diyos, ginagawa mo, lumalakad ka sa Kanyang pag pinag-uutos. Okay? Again, contrary yan sa ibang tao na gusto nila wala silang takot kaya sila malaya ako. Marami ka pa rin kalayaan kahit may takot ka sa Diyos actually. Ang dami. And therefore, kung yun ang dahilan mo, hindi ako kung saan nga nagagaling pero kalabisan na yun. Sa mundo, hindi ka gumawa sa sarili mo, hindi ka mag-determine kung anong gagawin mo. Nagtitignan ba yun? Bagay na yun. Hindi ka gumawa sa sarili mo. Ikaw, lahat ng bagay ginawa for a purpose. Dahil hindi ikaw gumawa sa sarili mo, kahit nanay, tatay mo, hindi sila gumawa sa'yo. Okay? Alam ni AG yun. Lahat na tayo, actually. Saan ba ako yan? So, ayun. So, dahil hindi mo alam yung... Saan ba ako? May takot nga sa Diyos eh. Purpose. Ayun, so pag hindi mo ginagawa yung purpose mo, hindi ka rin masaya. Ayun, yung ibang tao is iniisip nila, may sarili siyang purpose eh. Hindi pwede yun. Ngayon, kahit isipin mo pang gano'n, may sarili kang purpose, hindi, imposible yun. Nahihilo ka na, nahulito ka na kung sa palagay mo gano'n ng mundo. So later, wala kang takot, hindi ka pagpapalain, hindi ka masaya. Yun lang yung point doon. So yung contrary, yung sabi natin kanina umaga, yung tama, may takot ka sa Diyos, okay lang yun. Dapat mo siya katakutan kasi kaya niyang gawin lahat. Pwede siya mag-reward din, negative, yun. So actually, basically, lahat tayo na may ganyan eh. Kahit mga bata, hindi naman agad dyan mapatay ng tao, diba? So, ramdam niya yan. Bakit ko gagawin to? Napalo na ako dati, sinaktan ko lang yung isa. Lalo wag, pinatay ko. Kaya, alam natin yan. So, pero, yung gusto ko sabihin, dagdag ko kanina umaga, yung takot at paglakad natin sa Diyos, dapat mas upgraded naman kumpara sa mga unbeliever. Amen? So, yung mabuti akong tao, may takot sa Diyos, hindi ako mapatay ng tao. Eh, kahit sinong bakla, hindi na mapatay. Kung kaya niya.
Hindi lang tayo ganun, talagang takot tayo na ma-offend ang Diyos kahit sa salita, kahit sa itsura natin. Amen? Sa pinaka hanggat kahit mga kasalanan personal na hindi na alam na iba. Okay? Yun. So, meron pa tayo 6. So, ano pa ngayon yung happy talaga? Ito medyong 7 natin. Medyo intindihin lang natin sa context. May context na hindi natin ang inaano lang natin dito yung pinaka sinasabi dito na masaya sila. So, medyo negative kasi ito yung kalaban sa kalaban, yung ginagawa sa kalaban. Especially sa ginawa sa'yo. Masama, pero natuwa siya. Ba't gano'n? Kasi nanalo siya. Yun lang gusto kong point dito. Sabi dyan, O daughter Babylon, who art to be destroyed, happy shall he be that rewarded thee as thou hadst served us. Happy shall he be that taketh and dasheth thy little ones against the stone. Ano yung dash thy little one? Ano yung dash? Ulit-ulit actually sa Bible yan. Pag di yung dash sa stone, ibig sabihin parang ang tinapon. Ganyan po kasi yung medyo violent itong mga panahon nila. Pinapatay siyempre yung lalaki, sword, babae, dash, rape, no? Graphic siya. Pero yung mga bata, para matakot siguro yung mga ibang tinatapon. Ba't sinasabi dito, yung gagawa doon sa Babylon, happy. Kasi nga, nanalo sila. At ang Babylon, yes, ginamit ng Diyos yan nung unang panahon para accomplish lang yung isa sa mga purpose niya. Pero, later, siya din yung sisirain, destroy, at tatalunin. At dahil sila yung naging wicked din, sa Diyos at sa libutan, yung mananalo sa kanila, tatalunin sila. Dahil ang hirap nilang talunin, may time na rin siyang talunin. Pag nanalo kayo doon, hindi masaya. Kaya number 7 lang, victorious winners in war. Okay, i-relate na natin yan sa war, kung nasan tayo. Anong war meron tayo? Spiritual, no? Pero sabihin natin yung sa lupa, yung mga talagang kalaban natin dito, yung mga anak ng demonyo, okay? So, hindi tayo ni-require ng Diyos na maawa doon, okay? So, again, isa sa mga bagay natin maintindihan. Hindi tayo violente pag sinabi natin yung mga baklat at mamatay. Si Bill Gates, ganyan. Bill Gates talaga, no? Dahil kalaban niya ng mas nakakarami. So, ngayon po ay sana magtuloy-tuloy. Yung iba kasi na-persecute na eh. May kilala mo sa COVID, dinidemanda. Iba nakapagbayad na nga. Iba may mga cases, marami sa Pilipinas sa ibang bansa, yung tinanggalan ng trabaho dahil sa COVID ayaw magpabakuna. May mga may mga nanalo, hindi lahat eh, unfortunately. May ibang natulungan, marunong, ni-record nila yung dinismiss ka dahil sa ganun. Dapat tatago mo yun, ebidensya yun eh. Nilabanan nila, yun. Yumangon pa sila, binayaran sila. So yun, sabi natin, victory yun, amen? O yung isang pastor din, marami actually pastor na kasi sa COVID lockdown, maraming nagmatigas din katulad natin. Lubas hindi tayo tagtitayin, late pa tayo eh. Pero iba gano'n, pinasarado, pinagbayad. Siyempre, lumaban sila. Nagkaalaman, bawal pala yung ginawa yun. Mga government, yan, na demanda. So, victory na naman. Amen? Hirap mag-aiming kasi tayo makarelate, no? Sa atin, na tayo victory natin against mga, sabihin natin talagang demonyong mga loko-loko. Soul winning, amen? Ito si AJ, niwala kayo, nag-pray lang natin yan, amen? Yun, siya yung mga banat eh. So, ilan ng demonyong tinalo natin doon? Mga Muslim, tsaka ang iglesia ni Manalo. Baon. Diba? So, marinig lang testimony niyan. Alam ka ng hindi natin binibida, pero may pagkakataon, bibida natin yan. Talagang tinalo ng Panginoon yun. Yung mga puwersa ng kadiliman na yun. Hindi nga tayo pinapapasok doon eh. Nagsalubong tayo doon, ha?
Hindi kayo pwede dyan, pwede ba munta ka dito eh. Matapang si Lenlen. Oh, munta tayo doon. Ewan ko, medyo na... Alala niyo ba yung kwento ni Edgy? Yan. Ngayon nag-solve yun yan. Ano, patay ka na. Yung demonyo ngayon, parang ewan na, alam. Ito handa ka rin ba sa mga pagsubok? Amen? Lalayuan ka niyang demonyo, medyo lang. Babalikan ka niya, kaya... Hanggat maaari, tuloy-tuloy ka. Yan, naalala ko naman mga victory natin ngayon. Brother Jason, nag-uumpisa yan dito, of course. May mga influential yan. Sabihin ko lang sa inyo, no? Naramdaman ko dati, taga-ano yun, JCF yan eh. Tapos may mga brethren influences pa. Siya mga kaibigan niya yun. Ano yun, mga kaibigan yun eh. Sabi ko lang, ito yung totoo eh. Nag-pray ko lang. Ayun na, victory na, amen? Yung mga anak niya, nung nakakarinig ko yung mga testimony, okay ito, may pag-asa tayo dito. So ayun, sila na nag-a-assist sa church, amen? Napakaganda. Ano pa, yan, si Kuya Jun, amen? Laban pa rin, nandun pa rin eh. Press on. Ay, wala kayo kahapon eh. So laban pa, hindi pa tapos ang laban, pero may victory na tayo. So yun, pag ikaw yung nagka-victory, ito hindi mahirap na point to eh. Masaya tayo, amen? Minsan yung mga victory na ganyan, kaya yung iba po may mga basketball, dinalagay nila kung saan-saan yun eh. Kahit matalo sila na ilang beses, naalala nila, ay nanalo tayo eh. Ito yung ginawa natin. Ganyan tayo minsan. Diyan tayo naging masaya. Nakita natin tayo naging victory sa isang bagay, sa isang yan, mga nabanggit na individual, si Essie dati. Nagaganon ka ba? Hindi. Sige, paalala sa akin natin. Gusto mo ba? Ha? Gusto mo yung ganun ko? Ha? Hindi po yung aking ano. Rest pizza. Parang ganun. Actually, may mga side effect nga ito yun. But anyway. Ha? Ha? Okay, sa higa. Ano kasi basta ginagamit lang yung pag inatawid ka lang ng Iba-iba nga eh. Isa kayo, kaya pinagamit yun, baka makatulong daw. Matapang siya eh. Okay. Kasi napagtagumpayan niya ibang bagay sa buhay niya, amen? Ano, tuloy-tuloy, no? Yung health niyan, minsan ikaw natatakot ka eh. Nag-basketball pa yun ng isang, ikaw pa yung nanalo ng ano, di ba? Naalala ko yun. Victory! O pinagbigyan niya si Essie nun. Ano pa? Alalahanin natin yan, masaya yan. Again, wag lang malalagay sa maling context na ang galing ko kasi, kaya talo kayo lahat sa akin. Alala natin sa David and Goliath, di ba? So, laban ng Panginoon, nanalo siya, nanalo tayo. Yun lang, masaya. And then, hindi ko masyadong ma-emphasize to kasi masyadong basic na. Pero tingnan natin sa James. Ano sabi sa James? 5:11, sabi po dyan, makibasa, ready, go. Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord, that the Lord is very pitiful and of tender mercy. Yun, so pag may pagsubok, nanalo ka, nag-endure ka, napagtagumpayan mo, yes, yun masaya yun. Masaya yun. Yun ang tamang kasiyahan, di yung parang nag-games. Ang hirap naman itong games. Nag-cheat mode ka ngayon. Yes, nanalo ko. Masaya ba yun? Mas masaya yung nanalo sa games, diba? O yan. Mulat kayo sa games, no? Madali lang ano sa illustration, eh. Kaya, naalala ko na yung mga memes sa ano ko, eh. Yung mga games nyo daw ngayon, napakadadali na, eh. Pangit na. Kasi daw, meron daw, ano, yung mga gamer ngayon, pinaglaro ng mga dating games, hindi matapos. Ginakumpara lang, medyo patawa, pero masaya na nanalo, amen? Ito maganda yung ano ni Job. Alam natin si Job, di ba? Grabe yung pagsubok niya, wala nang
Ay sinasabi ko, wala nang ibang Job. Siya lang yun. Mayaman, humirap, nagkasakit, nilait. Hanggang huli, na doble ang kanyang kayamanan. Ay, saya. Victory. So, ano yan, hindi yan makasanlibutan yung victory. Again, alalahanin natin na sa tamang context, ibalik ang glory sa Diyos. No? Ganun si Job eh. Nagpuri sa Diyos, alam niya, sa Diyos yun. At siya nagpuri sa Diyos. Pinagalitan niya ngayon yung tatlo. Yan. Ayun. So yan, ang pinaka-lesson dito sa victory, parang balik tayo sa basketball kahapon, di ba? Ang hirap minsan, magaling ka na, nag-training ka na, magaling din yung kalaban. Kaya endure mo, no? Laban lang, pag lalong laban niya na hindi yung basketball, nilaro siya sa buhay, yan, pag-aaral nyo, ano pa, yung kasalanan, di ba? May mga kasalanan pinagtatagumpayan, lagi yan. Di ba? Basta personal kasi yan eh. Ang hirap namang, yung mga anak natin minsan, ganun, ginagabayan. Kaya maraming personal sin na kayo lang at kayo lang yun. Tinutulungan ko kayo, tuturuan, then, hindi ko pwedeng ako yung substitute ng basketball, hindi. Ikaw yan, katawan mo yan, isip mo yan, ikaw yung magtatagumpay dapat laban dyan. At habang andun ka, isipin mo na to. Pag ako ay nagtagumpay dito, masaya. Yung future na yun, pag nagtagumpay, again, ang pag yan, hindi yan laging, kaya conditional yan. So, pero isipin mo na lang, masaya yung pinagpala pag nag-endure ka. Sabi ko naman kanina, nanalo siya sa battle. Pagod na ako. Pero yun lang yun. Tanong nyo ulit yung katabi nyo, masaya ka ba? Tingnan nyo rin yung mukha. Next! Ay, ito, masaya din to. Parang naging basic yung ating point sa ano. Kahit ano, maraming 146:5. Kaya magbasa. Ready, go. How is he that the God of Jacob for his help, whose hope is in the Lord his God. Sino daw yung masaya? Yung may pag-asa. Oo nga, hindi ko nakita yun Isa yun. Yung may mga pag-asa. Kaya pagsamahin ko na lang dito, nakita ko kasi dito yung may help, no? For tinutulungan siya ng Diyos. Iba sa atin, nalala ko yung anak ko eh. Kasi yung mga classmate akong gano'n, balita ako, doktor na, isa lang sa batch namin doktor. Sabi ko, hindi mo masyadong matalino to eh. Oo, kasi nagkakasukatangay dyan, di ba? Ay, na-announce lagi yung mga ano. Kaya dahil doktor din pala yung magulang niya, siyempre, na-ano siya doon. So, hindi ibig sabihin ikaw ay nagtagumpay, minsan ay ikaw ay magaling na eh. Yung iba kasi ay tinutulungan, hindi masama yun. Nasa kanila na yun eh. Lahat tayo kailangan tayong tulong eh. So pag pinagpala rin tayo, masaya tayo pag may tumutulong sa atin. Sino may tumutulong sa atin dito? Sinong wala? Tingnan ko lang. Lahat naman tayo, tinutulungan lang. Wala dito si Brad kami. Tumutulong din sa amin eh. Sa church natin, kahit paano may support tayo. Kunti lang pero meron. Panalangin tayo sa trabaho. Ngayon din walang one-man show kaya tawag. Tinulungan ka lang kaya may na-accomplish ka. Yan ang totoo. Ngayon, sana ma-realize natin. Yan. Yung pinaka-point dito, hindi lang basta sino to, no? Hindi lang basta sino na tutulong. Parang tinutulungan ka ng sino mga support. Pag politika, ganyan eh. May nag-uusapan din yung mga supporter niyan eh. Kaya siya daw si Trump nanalo dahil kay Elon Musk. Eh talagang kitang-kita naman yun kasi billionaire yun eh. Pinaka na naman yan, naungsan na naman yan si Beso. So sa yaman yan, tinulungan ka. Ay kaso politika, tutulungan na naman yan. So kaya ganun lagi usapan niya, kaya nanalo yan, ganyan eh.
Basta pag inayawan sila ng Diyos pareho, kahit bilyonaryo ka, presidente ka pa ng Amerika. Kaya masaya tayo pag ang Diyos ang tumutulong sa atin. Kung nilagay ko lang dito help, pero pag ang Diyos ang tumulong sa atin, pinagpala ka. Amen? Masaya ka. Para kang infinite resources na pag ganun. Doong Diyos ay hindi ka naman bibigay lahat. O, 1 milyon agad. Anong kailangan mo? Kailangan ko po ng, ito na. Iba ganun, umaasa naman yung iba, ganun. Pag inaral mo yung Bible, di ganun ang Diyos eh. Isa mga tulong na ginagawa mo siya, unti-unti, inuuna niya yung mas importante. Kaya tayo, puro aral tayo ng Bible, yung iba dito, pag nakakuha mo yan, yung pera hindi na problema, alam nyo ba yun? Lagi kong illustration niya kasi pag nakikita ko yun, yung kulto nga eh. Yung mga loko-loko nga, ang daming pera. Eh, ang Diyos, sa Kanya lahat, siya nag-create ng lahat, makapangyarihan sa lahat, tapos para tayong hindi tayo pagdating sa yan nga sa bagay ng problema natin, parang tayong may Diyos ba? Maling-mali. So kaya ang point natin dito sa number 8, yun nga, masaya, pinagpala yung mga tinutulungan ng Diyos. Yung pala yung dapat doon. Tinutulungan. Sino ba tinutulungan ng Diyos? Matawag sa Kanya, hindi lang basta. Yung parang point number 2, yung mga ligtas, anak niya. And then, sino ba? Bakit kanina umaga, yung mga empleyado ng di ba? Yung mga servant ng wise, kasama sila sa pagpapala doon. Sa kumpanya ganun, pag lumalaki yung kumpanya, yung dati, ito lang yung alam mo, pinagkatiwalaan kasi lumalaki na kayo, alam mo na yan, ikaw na yung boss dyan, ganun yun. So, kasama ka sa pagunlad. Sa ministry, ganun din. Sa Diyos, lalong ganun din. Maglingkod ka. Hindi yung gusto mong umunlad pero tagaupo ka lang dyan. Pero nung lumaki yung gawain, for example, kala mo makakaano ka, parang kumpanya rin, ganun eh. Lumaki yung kumpanya, kala mo boss ka na agad. Hindi, ikaw naiwan kasi ganyan ka lang eh. Ganun din sa ministry, ganun din sa Diyos. Tandaan niya, hindi. Kaya huwag yung kakaingitan yung mga alasong pakamatay sa paglilingkod, tapos na-promote. Ganun kahit sa church. Walang inggitan, ano na lang, gawin yung dapat. So, medyo simple, no? Help. Pinagpala yung mga natulungan ng Diyos, especially. At alam mo yun kasi, paano nga sabing natulungan siya ng Diyos o kung sinong tao lang tumulong sa Kanya? Anong pagkakaiba nun? Pag ang Diyos tumulong, hindi mo masabing ibang tao eh. Hindi yan napilit. Minsan parang imposible, pero bakit niya nakawa yun? Mali. Pag ang Diyos ang tumulong sa Kanya. Amen? Amen. Ano, nakukuha nyo? Kaya napansin ko, medyo sumimple yung mga dulo. Anyway, ito, another basic to. Number 9, sino pa yung mga pinagpala at masaya? May kinalaman kanina sa kaligtasan, pero sabi niya, he that despiseth his neighbor sinneth, but he that hath mercy on the poor, happy is he. So, kabaliktaran yan, yung mga pag-despise, look down, yung binabaliwala mo yung kapitbahay mo, hindi lang basta kapitbahay mo, yung mga ibang tao, nagkakasala ka, medyo simple lang, pero malalaman mo yung intensity na sinasabi sa verse, binasa mo yung pangalawang part, sabi niya, but he that hath mercy on the poor, kabaliktaran ng despise mercy, kabaliktaran ng neighbor is poor, nagkakasala pag dinidespise mo, pero pag nagkaroon ng mercy, masaya ka. Pinagpala ka kasi kung naalala niyo po yung idea ng forgiveness sa New Testament, no? Sa kaligtasan, sabi doon, pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin papatawarin. Mabigat yun. Oh. Pag ikaw natuto ka magpatawad, papatawarin ka rin. At kaya yung mga mayabang, walang mercy, walang pakialam sa ibang tao, sa palagay nyo, tatawag sa Diyos yun. May sinasabi sa Bible na yung ibang tao, gawain sa kawangis ng Diyos, pag yan ay dinispice mo, nilait mo, or sinira mo, created in the image of God nga yan eh. Sinong dinidespise mo? Di ang Diyos din. Handa natin yun.
maraming ano daw ngayon, yung mga tao, tingin lang sa atin, mga statistic, yung mayayaman, ilan ba nag-like? Ilan ba yung nag-text? Ilan ba yung kinita natin? Isa ka lang dun, no? Yung bumili ng produkto nila. Ano ka lang? Ano ka lang? Ganun sa mga malalaking kulto. Ilan ba ano na mga Katoliko ngayon sa Amerika? Masaya na yung mga yun. Di ba? Kilala ba nila yun? Nagsundo ako ganun. Katoliko talagang may sarili. Yung iba sa konsepsyon, wala namang ganun. Ba't sa Montalban siguro malakas siguro sa ano yun, no? Sarili silang ang dami nakatao dun eh. Lalo pinapauna pa yung papasok, lalabas sa simbahan nila. So yung mga tao ba dun ay kilala man lang o pinaglilingkuran talaga ng mga gift doon? So, sino ngayon yung masaya daw? Mahirap minsan hindi lang basta maawa eh. Makisimpatsya at magbigay man lang ng time sa mahirap. So, again, ulitin ko sa context ng Bible, never nyo isipin to yung lagi mahirap lang naman, napakahirap na sa pera lang. So, una yun, sa unang illustration okay yun. O sa illustration, sa unang pagkakaunawa, yun naman talaga mahirap eh. Pero dinefine natin last time, yung mga puwito yung walang magawa ba? Walang kalaban-laban. At tayo bilang church, na ginagawa pa natin yan, kasi wala naman kayong tinutulungan, wala naman kayong ano eh. Ayun yung church lagi eh. At yung isa payabangan pa. Kaya yung Iglesia ng Soriano, nakikipag sila sa Katoliko eh. Okay, good work sila. Mas marami na tinulungan. Hindi nga kayo ligtas eh. So sa atin, sinong pinaka-tinutulungan natin? Di ba, hindi natin inobligate yung taong pumunta sa church, maligtas muna. Dahil tayo una, ang Panginoon ang una naawa sa kanila, nadala lang tayo, no, nakikisa tayo sa Diyos, talagang nakakaawa, punta sa impyerno. And therefore, hindi man madali. Kaya sana soul winner tayo, at least take part tayo. Kung may soul winning doon, suportahan mo, panalangin mo, or tagaluto. Laking bagay nun. Yan, pag nagbibigay ka dyan, obviously, ano ka na talaga eh, part ka na agad. Amen? Pero sa ganda, kung ikaw mismo yung soul winner, maano yung puso mo, hindi ganun kadali yan. That is having mercy on the poor. Sinong soul winner dito? Taas kamay. Sinong hindi? Tanong mo rin sa sarili mo, happy ka ba? May mga soul winner, amen? Ang saya niyan. Isa, dalawa kaluluwa, isang kaluluwa, dalawa lang daw, okay na yun sa isang linggo. Hindi yan ngayon, nagkasiya kami muna doon, alam mo na. Pero ako, balik na ako sa programa ulit, amen? Okay na ako eh. Hindi ko na uubuhan yung kaluluwa. Miss ko din, pero anyway, ganun po yan. Tingnan mo lang yung kaluluwa, hindi ko naman kapit, hindi ko naman hindi ko naman kaano-ano to, kamag-anak. Yung mga CCF ko niya, kahit yung baptist, ganun lang. Kaibigan mo, invite mo, okay sana yun eh. Buti mo lang pupunta yan, mailigtas yan, paano hindi, di na-discourage ka agad. Tayo, soul winning, mga strangers. Amen? Have mercy on the poor, para sumaya ka, at tunay na kasiyahan. Hindi pa rin kayo masaya, no? Magpapasko na. Kahit anong gawin mo sa Pasko, di ka, pero soul winner ka, yun pala maganda. Gawin sa Pasko, soul winning. Ay, kanya-kanya na muna tayo. Amen? Paskong Pasko, soul winning, yun nga eh. Doon yung naniniwala sa December 25, yung mga tao malambot yan. Sana. Kanya-kanya din. Nanggaling na ako simbahan eh. Ano kinalaman? Ligtas ka ba? Ayan, so gandang pasok yan. Soul winning. Ang masaya yung merciful. He that hath mercy on the poor, happy is he. Ang linaw po niyan. Next, Proverbs 29. Kasi halos sunod-sunod to halos eh. Bilis na tayo, no? Patagal din ako 29:18, sabi dyan,
Where there is no vision, the people perish. No, very sikat na ito. Lagi inaano ito ng mga politiko sa pastor. So pag wala daw vision, yung mga tao, ay doon namamatay, nahihirapan, or nawawala, kumukonti. But he that keepeth the law, happy is he. Ano naman? Ano yung sino doon yung masaya? Ito, ayaw ng iba to eh. Ayaw, di ba? Ayaw mo sumusunod. Gusto mo, ikaw yung mausunod. Ang saya ako yung sinusunod, oh. Pero mas sinasabi dito, yung sumusunod, keep it the law. Inutos sa iyo, pinapanatili mo yun. Huwag ka magsinungaling. Yan, soul winning, nabanggit na kanina. Alam mo naman yung ultimate natin, ministry. So wala kang bahagi ba dyan? Mag-church lang. Sabi, huwag kang liliban. Hebrews 10:25, no? Ay, absent ka na naman. Sino yung masaya sa church? Yung mga paminsan-minsan lang, banata ng pastor, kaya tuluyang ayaw ko na talaga. Huwag naman ganun. Kaya masaya dyan, yung kanina ng umaga, namdam ko yung pagod. Ako din eh. Ano, kikita na naman tayo na naman. Pagod pa. Yun, kita pa rin tayo. So, pero masaya tayo. Kasi kailangan, church na naman eh. Hindi naman tayo lagi doon sa alaala. Minsan salitan tayo, nakakapahinga. Yan ang mga masaya, hindi yung hindi sumusunod. Ito yung parallel dyan sa John 13, yung kanina, sabi ni Brad. John 13:17, sabi po dyan is, if you know these things, happy are ye if. So hindi ibig sabihin, hindi sapat yung nalaman nyo. Ang dami wala sa Bible. No, memory verse. Asa pala si Pame? Ha? Hindi nakabalik na nag-practice. Nangyari. So may mga tao po, ang daming alam. Hoy, gawin na natin. Dali, naaral ko pa eh. Kala ko ba alam mo na. Para masaya ka, yung inaral mo, hindi lang nanatili sa utak mo. Amen? Amen. Para saan yun? Ano saysay nun? Marirealize mo para saan ba ako nag-church. Alam ko na, dami ko nang alam. Kasi sabi niya, masaya ka, pinagpala ka, if you do them. Gawin mo na. Doon nagiging masaya yan, kahit saan pong learning. Theory, maganda yan. Parang maganda yan ha. Gawin na natin. Kasi hindi ka na makapaghintay eh. Ngayon, yung mga learning ngayon, ganun agad. Natutunan mo yun, apply mo agad ngayon. Tama nga naman yun, para hindi makalimutan. Ayan, learning pa lang yan. Yung ginagawa natin sa church, mga kinalaman sa gawain ng Diyos, ganun agad. Soul winning, mahirap yan eh. Sumama ka lang. Sama ka lang, makita mo yung pinag-uusapan natin, parang hindi ka, ano yung sasabihin nila, ba't sila masaya, bakit sila? Exciting ba yun? Hindi ko alam, mahirap yun. Pagpunta mo doon, parang hindi ka nahihirapan yung soul winner ah. O yun, di nalaman mo rin, dahil mo mas natutunan. Pag may natutunan ka, gawin mo na agad. Ganun lang yun. Magiging masaya ka. Mariretain agad yung mga dapat ma-retain. Naintindihan mo. Kung may mga sinabi, pinag-aralan, sa palagi mo, naintindihan mo na, ganun di pala. Nung in-apply mo, ganun pala ibig sabihin nun. Ayan. Ang saya nun pag na-realize agad yun. Amen? Amen. Bibilisan ko na. Ano ba? Dalawa na lang. Bago yung ating ultimate. Acts 26, sino to? Si Paul ay dinidepensa niya sarili niya. Okay? So, pinagpalit-palitan na po siya, no? Pinagpasahan na siya. May maraming nakinig sa kanya, maraming hindi. May gusto siyang patayin. Pero dumating si Agrippa, ito sabi niya, I think myself happy, King Agrippa, because I shall answer myself this day before thee, touching all the things whereof I am accused of the Jews. So, una, pinakinggan siya. Pero ano sinasabi niya talaga, bakit siya masaya? Kasi siya ay, bukod sa hindi pa siya patay. Kasi doon yung persecution, kinukulong po siya eh. Daming galit siya, sinugisyon, ganyan, patayin yan, dapat patayin yan. Dahil yung Romans, kahit paano, may rule of law, kahit paano, kinulong siya, hindi siya pinatay, o hindi siya hinayaan patayin. Okay? Which is okay din, positive yun. Pero dito sa verse na to, ano yung talagang bakit siya masaya? At tayo dapat din maging masaya. Because I shall answer myself this day. Lahat ba ng taong gusto magsalita, nakakapagsalita?
Alam nyo hindi, di ba? Ngayon, mga bata, minsan kaya hindi kayo pinagsasalita, minsan kasi alam na eh. Alam na kaya gusto magsasalita ka, mag-excuse ka pa eh. Ngayon, may mga bagay, pag adult ka na, kailangan magsalita sa sarili mo. Especially, applicable po sa atin na naman ngayon. Saan applicable sa atin mga Pilipino? Sa iba po, wala silang karapatan mag-preach. Sa Israel, bawal doon. North Korea, China, Saudi. Tayo, malaya tayo. Amen. Kaya Solwini, hindi ang kinakatamaran. Dapat binibilang mo yung oras mo. Ilang taon na ba ako? Naku, may taon pa. Ilang taon na ba? 25, batang bata. Sabi ito yung mabubuhay ka hanggang 50, kunwari lang, 50. May 25 years ka, mag-soul winning. Sa Pilipinas, may kalaya ka sana, hindi mo wala sa atin yan. Ganun dapat binibilang mo, hindi yung ilang araw ba ako makakapa-excuse, ilang ba... Kasi hindi lahat po ng tao may kalayaan at nawawan na iba po yan. Sa Canada daw, bawal, sa Germany, bawal yan. Depende din kasi may mga nagko-compromise po yan eh. Alam niyo yung katotohanan na may legislation sila na malaya yung religion sa bansa namin. Parang ano nila yon, parang ticket nila yon sa more investor, kung alam niyo yan. Siyempre ganun po yung mga bansa na matino, hindi pinipilit, hindi komunista. Sasabihin lang nila yan by means of yung policy nila. Pero hindi talaga totoo. Sabi yung kilala na sa Germany, ba't sila hinuhuli doon? Nag-preach lang naman sila. Natindihan nyo ba yun? Dito pag may nagloko-loko lang na presidente dito, nas mga si Duterte na talagang dami naman naniwala, no? Mga panatiko. O may mga ganyan kasing leader, charismatic ba? Maniniwala yung mga yan. Pag naniwala, tapos nag-preach tayo ngayon, kahit hindi bawal, maiging parang bawal yan. Yun ang ganyang kabilis yan. Kaya dapat, habang meron tayong kalayaan, dapat tayong maging totoong masaya. Amen. Excited. Biruin mo. Sa ibang bansa, bawal to, tayo malaya. Nag-iipon tayo ng kaluluwa, binibilang natin yan, libo. Naliligtas yan. Amen. Mas hindi kami magiging masaya doon. Basta bukod sa kaninang the merciful, obey of the law of the Lord, meron tayong kalayaang mag-preach, no? Free speech lang nalagay ko dito. At kahit sa Pilipinas, may ibang pagsubok din. Minsan babarayin ka. At least malaya kang magsalita. Yung iba po talagang literal. Sa China daw po ngayon, may libasa, parang ano sila eh. May mga certain topics na talagang tabu. Bawal yan. Wag mong pag-uusapan yung tinatawag nilang Tiananmen Massacre, kung alam niyo yun. Merong history sa China, parang 1990 something yan. Talagang pinagpapatay nila yung mga estudyante. Nagprotesta lang kasi talagang hindi nila alam gagawin nila eh. Alam, hayaan natin to. Pinagpapatay po yun sa China. Kaya, syempre sa history nila, meron silang ganun. Anong gagawin nila doon? Hindi nila matatanggi yung may mga foreign ano doon. Nung time na yun, may mga foreign journalists. Binalita tayo sa buong mundo. Ang tanong, paano nila gagawin yun? Ang ginagawa nila ngayon, nagbabawal sa internet, talagang binubura nila pag may nag-mention lang nun. Ganun sa China. So wala silang kalayaan. Ngayon nagre-reklamo na yung mga tao na ano nila, pero wala silang magawa, doon sila eh. Kaya masaya ka pag ikaw may kalayaang magsalita. Yun lang gusto ko sabihin dito. Ngayon obviously, inaral ko yung free speech na yan. Natagal tayo ng konti ba ano siya eh, tawag dito? Minsan para siyang hindi siya malinaw na batas. Kasi di ba alam niyo yung libel? Ano yun? Ito, nagsasabi doon against kay Bill Gates, kay Duterte. Pag talagang na-idea, kunwari lang sumikat ako, pwede nilang gawin yun, demanda nila ako. Gagawa nilang paraan yan, kaya dapat hindi bawal yun. Di ba? Kanya-kanya naman tayong paniniwala. Kung ayaw naman maniwala, di wag. Wala naman ibang ginawa, kundi mag-preach eh. Yan. Pero ano po yan? Nababago yan dahil may mga, alam mo na, influensya. Pag naasar talaga sa yan, pwede kang kitilin yung iyong kalayaan magsalita. So yun lang gusto mo na sabihin. Hanggang tapusin itong point na to, meron pa lang another reference sa Romans 14. Sabi dyan, hast thou faith, have it to thyself before God. Happy is he that condemneth not himself, in that
thing which He allow it. So, kasi kalayaan to eh. So, medyo ibang, ano pala, pero ang kinalaman ito, may relation sa free speech, yung kalayaan nga. May mga bagay daw, sinasabi sa Romans 14:22, pinagpala ka daw, no, happy, si pag hindi mo, yung sinasabi sa batas na self-incrimination, alam niyo ba yun? Lagi na mabanggit yan pag, actually, pag alam na natin guilty yung tao, at pag nagsalita siya, sigurado niyang gumandam yung sarili niya. Sasabi yun, ayaw magsalita kasi baka self-incrimination. Nakapansin niyo ba yun? Nagabasa kayo ng ano. So, ganun actually tama rin yun. Pag sinabing happy is he that condemn not himself. Minsan, ikaw na yung nagko-condemn sa sarili mo eh. Huwag mong gagawin yun. Basically, pwede mo ito ipasok sa lahat ng kasalanan eh. Nakakulong ka. Bakit ka nakakulong eh? Ginawa mo yung dapat alaw kang gawin ng salibutan. Pero, ginawa mo, nakakulong ka ngayon. Kung hindi mo inalaw yung sarili mong gawin yun, hindi ka makakulong. Example. So may kalayaan tayo, yun ang gusto kong point sa point number 11. May kalayaan tayo, gamitin natin sa tama. Ang dami nating kalayaan. Ang dami. Kaya piliin natin yung paano natin ginagamit. Yung oras mo, lahat tayo may 24 hours. Yung iba sa atin, medyo konti lang matulog. Anong gagawin mo sa mga remaining, ano mo? Kanya-kanya naman tayo dyan. Hindi mo tayo sinasakop dyan ng sinong gobyerno, church, di ba? So pero saan mo gagawin yung kalayaan mo? Depende kung anong laban ng utak mo, anong goals mo. Yan. At sana, may kinalaman sa kalulatian ng Diyos. May kinalaman sa gawain ng Diyos. Doon mo gamitin. Iba doon, pwede mo gawin sa sarili mo. Okay yan, sa iyo yun eh. Isipin mo lang lahat yan ay may pananagutan ka sa Diyos. Kung medyo konti lang isipag mo, konti lang yung aral mo, may paglalagyan ka. Okay, ulitin ko lang bago yung last. So, mga pinagpala daw, yung happy, yung pinagpala. Pangalawa, yung ligtas. Pangatlo, yung matalino, wise. Pantas. Pang-apat, yung mga kinukorek, in-instruct, ni-review at chine-chasen. Basically, pinapagalitan, kinukorek, pinapalo. Pinagpala ka daw. At pang-lima, maraming anak. Ang-anim, yung mga may takot sa Diyos, sumusunod, and therefore, may takot kaya sumusunod sa Diyos. Pang-apat, yung mga victorious, no? Mga winners in war. Sa atin applicable spiritual war. Pag nagtatagumpay ka, masaya ka. Pang-walo is yung mga tinutulungan ng Diyos. Huwag ka na magbiyabang, tinutulungan ka ng Diyos. Amen? Kahit ibang tao. Nagpala ka na agad doon. Huwag mong ito. Nakalimutan ko kanina. No? Iba kasi minsan tinutulungan na, mayabang pa. Para bang nakakalimutan yung tumutulong sa kanila. Talaga namang ganyan dapat mong gawin eh. Hindi mo alam, pwede niyang anytime yung tuyon. Kaya nga tulong eh. Nakakita ng tinutulungan na may utang na loob kang tulungan. Amen? Kaya pinagpala ka, blessed ka, ayun, gamitin mo sa tama, parang kanina. And then merciful, ikaw yung merciful, pinagpala ka din. And ito, big point, obeys the law of the Lord. Pag ikaw ay sumusunod, pinagpala ka, masaya ka. Masaya ka ba? Are you happy? O, sumusunod ka ba? Sunod. I-keep mo yung law. Masaya yan. Then, kahit ligtas ka na hindi naman kaligtasan yung pagsunod eh. Pero masaya. Yun yung pagkakaiba. Pag ikaw dilalaba yung kalooban ng Diyos, rebelde ka, hindi ka masaya nun. And then, free speech or kalayaan sa pagsasalita. Masaya yan. At tanungin niyo po yung mga taong walang kalayaan magsalita. Nako, nagkikimkim dito yan. Either sa gobyerno, sa bahay nila. Kaya wala, tinatanong, ano bang problema? Bakit? Ano? Mayroon mo siya magsalita. Then evaluate mo. Hindi ko tinatanong basta, baka sabihin niya yan eh. Ganyan. Hindi lalong, hayaan mo lang. Then aralin mo anong gagawin mo after nun. Magsalita siya. Ilaan mo na yung kasaloobin niya. Ayun dapat mong gawin sa result. Then, last, yung ating nabasa natin kanina sa 1 Peter 4:14. Doon tayo sa 1 Peter 3:14. So by the way, ang 1 Peter puro persecution yan. Yan ang tema yan. Ay basa nyo, ready, go. But if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terrors, neither be troubled. So
parang kanina 4:14, no? So, sabihin dyan, pag ikaw daw ay pinipersecute, wala ka namang ginagawang masama. Gumagawa ka pa ng mabuti. Ikaw pa yung tinitira. Yan yung medyo mataas-taas na hindi po nararanasan niya ng karaniwang tao. At ang unang nakaranas siyang pinakamatindi ng Panginoong Hesus, alam na natin yun. So, pag tayo na-persecute, ginagawa natin yung tama, parang ano tayo nun, nale-level tayo, hindi mo siyempre level na level, pero parang nakikilala ka na parang Panginoon to, parang totoong lingkod ng Diyos to. Kasi ganyan nangyari kay Jesus, matapang, pero pinosecute, pero nagpursige, nanalo bandang uli. Ganyan po tayo, kaya number 12, suffer for righteousness sake, kaya na yun. No? Pag ikaw ganyan, kasi nga iba, kaya naman hindi pinipersecute, yung kalaban at demonyo, baliwala naman yan. Ibig sabihin, parang binabaliwala ka, ibig sabihin, wala nang magagawa yan eh. Pero pag talagang nakikita niya na tindi na nito, tuloy-tuloy na to, nag-soul winning no. Nag-aaral talaga, mga seryoso na siya, dati hindi eh. Tapos talagang dumating sa panahon na pinipersecute ka na daw, doon ka masaya. Kasi pag na-realize mo, again, privilege yun. Hindi ginagawa na iba yun, hindi nga naintindihan yun eh. Ikaw, nabilong ka na sa ganitong church, sinuturo tama, and then sumusunod ka na, lalo pag maaga pa lang, sa kanas, inakabahan na sa'yo. Yun yung ating pinakalas. So, masaya ba yun? Ikaw pinipersecute? Eh, yun ang sinasabi dyan eh. Ano ba to? Ano ba to? Ano lang? Ang tawag dyan, psych lang ba yan? O, hindi. Inulit niya sa next chapter eh. At sinabi din po sa Matthew yan, hindi ko na pupuntahan. Di ba? Sa Matthew 5. Paulit-ulit po yan sa Bible. Dahil hinahalit ulit sa Panginoon. Amen? Amen. Eh, basta walang nagpa-persecute sa akin eh. Anong gagawin mo? Hintayin mo lang. Gawin mo lang, mas maganda nga yung wala pa. Pero parang badge of honor, alam niyo yung badge of honor? Pag ikaw, pinipersecute ka na hindi naman lang ginagawa sa iba, bakit yung ibang religion hindi na-persecute iba? Ano yung iglesia naman, parang ganyan ang feeling nila minsan sarili nila. Eh, ano naman kayo, mga Mormon. Mga bakla, ganun pa rin. Ay, victim kami. Wala yun, hindi naman righteousness yun eh. Pag ikaw, pag alam mo na talaga righteousness yung ng Diyos yung ginagawa mo, and then, naranasan mo yan, ayun yung masaya. So, mahirap nga yun eh. May rewards yun. Okay, naalala nyo yung ating preaching sa rewards. Yung ganun din yun eh, yung pinaka may exceeding great reward doon, ganun din, persecution yun. Pinipersecute ka. So again, hindi natin gusto i-persecute tayo sa laman lang. Kasi, sige na, hinahamon ko lahat ng ganyan. Hamunin ng demonyo, baka... Kaya nga dapat wise din tayo dito eh. Hayaan mo lang, darating yan again. Darating yan. Huwag mong antayin din, huwag mong pag-pray. Okay? Pero hindi pwedeng hindi dadaan. Sinabi kasi as a rule, yea, all they that live godly shall suffer persecution. Sinasabi sa Bible. So, happy ka ba? Amen. Alam na natin yung ibig ng happy. So, hindi agad yan makukuha mo sa isang taon lang. Magpatuloy tayo sa Panginoon and pwede mo sabihin, happy ka. Amen? Amen. Merry Christmas. Happy New Year. Iba, yun na yung happy. Ay, happy na bati ako. May ano. Again, ewan ko kung mag-preach pa ako about Christmas sa this December, pero saan naintindihan niya yan. Kaya ako wala akong gana-gana mag-dekorasyon, magpapansin sa Facebook. Parang masaya ang Pasko. Ha? Ba't yung Pasko papasahin mo? Ikaw muna. Happy ka ba? Amen. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong salita. I pray. Naintindihan mo namin. Yes, napaka may ating basic topic to, Lord. Maging masaya. But nagiging komplikado dahil nabago na sa libutan ng standards nyo, Lord, ang salita nyo at ang definition ng mga bagay na to. So, I pray na kayo po ay yung sustainable at talagang attainable na meaning ng happiness sa yung salita, Panginoon, ay ma-attain namin. At I believe ang manifestation sa aming buhay, may kapayapaan kami. Hindi kami parang mga ewan na
Parang namamalimos kami, Panginoon, ng kasiyahan, pansin ng iba. Dahil una pa lang, ligtas kami, dati kami masaya, mapagpasalamat, Panginoon. Dahil kami niligtas ni Lord. At marami pang iba, maraming blessing. So, why not kami magiging masaya? Ano tama? I pray na kayo magpala sa bawat isa, sa aming mga trabaho pa, pag-aaral, Panginoon, mga upcoming alis, makapagpahinga kami. Yung gusto mong celebrate, nasa kanila yan. Sana tama lang, Panginoon. Maraming gawa sa libutan ngayon na naman. Divert kami, ma-distract. At kayo pong magturo sa bawat isa. Ang inaaral namin dito, ito yung kailangan namin. Hindi, wala na akong kung magtitiwala lang sa inyo, Panginoon, mga katotohanan na banggit. Ito yung sapat na, no? So, pero tulungan niyo pa rin bawat isa sa pagkakataon na sobra yung atake ng kalaban, very subtle din. So, maraming salamat sa napakaraming blessing. Hindi namin makalimutan, ito yung laging galing sa inyo lahat. Lahat ito. Kaya bagit naming points. Maraming pagpasalamat kami. At masaya kami, Panginoon, contented sa kung anong provide ni Lord. Kung meron pa kami dapat ma-attain, ito yung ma-attain namin, magsipag, maging masaya kami naglilingkod sa inyo. Kailangan po Lord kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen.